Lang, bantayan mo to ah. Hindi to midnight snack mo. Lang, wag mong kainin. Ipasok mo ng dahan-dahan sa balde. Isang kagat mo lang dito. Mas mahal pa sa dog food mo sa buong taon. Magaling, hindi na sayang ang pag-aalaga ko sa'yo. Gusto mong kainin, asa ka pa. Kahit ako ngayon, di ko kayang kumain ito. Sige na, kapag nabayaran ko na ang utang. Hindi lang lobster. Kahit anong masasarap na pagkain, pwede mong kainin. Kuya Kinhaw, yung paniningil ng utang kahapon sa baryo sa pamilya mo. Nabalitaan ko na. May 50,000 dito. Kunin mo muna at gamitin. Ikakasal ka na, di ba? Hindi ko matatanggap ang perang to. Pwede namang iurong ang kasal. Hindi pwedeng hindi mabayaran ang utang mo. Parang patak lang sa karagatan ang 50,000 na to sa laki ng utang ko. Isa pa, kaya kong kumita sa pangingisda. Paano ka naman kikita? Bagong graduate ka pa lang. Marami kang ang nabasa sa libro, pero hindi natututunan ang pangingisda sa libro lang. Sinong nagsabing di marunong mangisda ang mga estudyante? Ang lalaki naman ng mga painted spiny lobster na to. Napakaswerte mo naman. Mahigit 5 kilo bawat isa. Yaman mo na. 5 kilong painted spiny lobster. Hulog talaga to ng langit. Mahigit 10 taon na akong di nakakakita ng 4 na kilo nito. Tapos dito, 3 piraso na mahigit 5 kilo pa. 20 taon na ako sa pantalan. Ngayon lang ako nakakita ng 5 kilong lobster na ganito. 3 pa talaga. Yung huling na huling mahigit 3 kilo, na benta ng 30,000. Tong mga to, aabot to ng kahit 50,000 man lang bawat isa, di ba? Cheese, 50,000. Gusto mo pang makamura ah? Kung gaano to kalaki, ganon din to kadalang. Nasa 70,000 hanggang 80,000 to bawat isa. Ako si Sun Hong Fat. Negosyante ako ng lamang dagat. Kukunin ko yung 3. 70,000 bawat isa. Transfer ko agad ngayon din. Sun Hong Fat. Ginugulangan mo ba ang tropa ko dahil akala mo wala siyang alam sa presyo sa merkado? Hai Sheng, wag kang makialam. Tapat ang alok ko rito. Tapat sa ganitong kalidad ng painted spiny lobster. Kahit may pera ka, di ka basta-basta makakabili nito. 70,000 bawat isa. Hindi katapatan yan. Panloloko yan. Kaya kong magbayad ka agad. Ang iba riyan, baka walang ganitong kakayahan. Hoy taba, sino bang minamaliit mo? Magbabayad ako ng 75,000 bawat isa, transfer agad ngayon din. 80,000 ang alok ko. 70,000, kukunin ko ang 3 yan. May mahalagang bisita ang hotel ngayong gabi. Hindi papasa ang ordinaryong lamang dagat lang. Kung 5-star painted spiny lobster talaga yan, dapat makuha ko ang mga yan. 120,000 bawat isa. Kukunin ko lahat yung 3. Babayaran ko agad. 120,000 bawat isa. 360,000 lahat yung 3. Kuya Kinhaw, ito si Binibining Linyu. Yung Wangchao Hotel sa lungsod. Sa pamilya nila iyon. Binibining Lin. Hindi ba sobra-sobra naman ang alok mong presyo? Mataas ang presyo para sa mataas na kalidad. Ibenta mo sa akin. Sa susunod na may ganito kaulit kalupit na huli. Laging bibilhin ng Wangchao Hotel sa pinakamataas na presyo. Napakagalante talaga ni Binibining Lin. Ang presyo mo ang pinakamataas. Sa inyo na po ang 3 lobster na ito, Miss Lin. Nailipat ko na ang 360,000. Ito ang contact details ko. Sa susunod na makakuha ka ng ganitong klase, kontakin mo agad ako. Tinitiyak kong mas mataas ang presyo ko kaysa sa iba. Huwag po kayong mag-alala, Miss Lin. Kapag may magandang huli, kayo po agad ang una kong lalapitan. Hai Sheng, akala mo ba talaga hindi ako makakahuli ng isda? Di counted yon, sinwerte ka lang talaga ngayon. Pinagpala ka lang ng langit eh. CJ, bukas sasama ako sa iyo pumalaot, para ipakita sa iyo kung ano ang tunay na galing. 360,000 sa isang araw lang. Kung magpapatuloy to, mabilis nating makukuha ang 1,000,000. Kinhaw, nasa bahay ka ba? Nabalitaan kong nakabenta ka raw ngayon ng mga lobster at kumita ng mahigit 300,000. Manganganak na kasi ako malapit na. Pero sa bahay, kahit pampacheck up, wala kaming maipon. Yung perang hiniram sa akin ng mga magulang mo noon, pwede mo ba munang mabayaran kahit kaunti? Kinhaw, hindi naman sa ginigipit kita. Pero manganganak na talaga ako. At gipit na talaga kami sa bahay. Narinig ko kasing kumita ka sa pagbenta ng hipon. Baka pwedeng magbayad ka muna ng kahit kaunti. Ano po bang sinasabi ninyo, ate? Noong pinautang ninyo ang mga magulang ko noon, yon ay dahil nagtiwala kayo sa pamilya namin. Basta't may pera ako, babayaran ko po yon agad. Talaga bang babayaran mo na? Akin na po ang kasulatan ng utang, itra-transfer ko na po ngayon din.
Natanggap ko na talaga. Ate, alagaan niyo po muna ang kalusugan ninyo. Ang utang sa mga kapitbahay ay hindi dapat ipagpaliban. Tito Zhang, kumita po ako ng kaunting pera ngayon. Ipadala po ninyo sa akin ang account number ninyo. Babayaran ko po muna kayo ng 200,000. Nabalitaan ko na ang tungkol sa iyo, nak. Ang pumalaot at makahuli ng 5 kilong lobster. Nagpapatunay lang na talagang may angking galing ka para sa trabahong to. Yung pera ko, wag mo munang intindihin. Ang pinakakailangan mo ngayon ay hindi ang magbayad ng utang, kundi ang magkaroon ng sariling bangka. Gamitin mo ang perang iyan pambili ng bangka. Kapag nakapag-ipon ka na ng husto, saka mo na ako bayaran. Wag mo akong bibigin, ha? Maraming salamat po, Tito Zhang. Wag ka nang magpasalamat, magsumikap ka na lang ng maayos. Wag mong bigin ang mga magulang mo. Kailangan kong kumita ng 1,000,000 sa lalong madaling panahon. Hi Sheng, nakikita mo ba to? Ito ang bangka ko. Medyo lumaman tingnan. Pero ang lumang bangka, subok na matatag. Kahapon, sinwerte ka lang. Ngayon, ipapamalas ko sa'yo kung ano ang tunay na diskarte sa pangingisda. Sige nga, panonoorin ko kung gaano kakagaling. Sus, noong huli ganyan din ang sinabi mo. Pero umuwi ka namang luhaan at walang dala. Halos walang nahuling isda. Pero ang yabang-yabang mo buong biyahe. Iba na ngayon. Umaapaw na ang swerte ko ngayon. May 2 beses akong kasiguraduhan sa teknik ko. Boskin, bantayan mong mabuti ang bahaging to ng dagat. Siguradong maraming isda rito. Paano ka naman nakakasiguro? Noong nakaraan, dito rin ako nang galing. Puro pating ang nahila ko sa lambat. Muntik pang lumubog ang bangka ko. Hi Sheng, makinig ka nga sa akin. Walang isda sa parteng to ng dagat. Boskin, bilib ako sa'yo pagdating sa pag-aaral. Pero pagdating sa pangingisda, mas magaling pa rin ako sa'yo. O sige, wag ka lang iiyak mamaya, ha? Kung sino ang umiyak, siya ang talo. O ano, magpustahan kaya tayo? Anong pustahan? Pumili ang bawat isa sa atin ng sariling pwesto para maghulog ng lambat. Kung sino ang makahuli ng mas marami, sa kanya tayo makikinig pagkatapos nito. Puro pampano lahat. Ang lalaki ng bawat isa, mataba. Hi Sheng, ihinto mo ang barko. Ihulog mo na ang lambat dito mismo. Kuya Kin, sobrang tahimik ng tubig dito, mukhang walang isda kahit isa. Maniwala ka lang sa akin. Sige na nga, sige na. Titingnan natin kung paano ka matatalo at tatanggapin mo yan. Kuya Kin, kapag nanalo ako ngayon, hindi naman ako magmamayabang. Aasa ako na makakapagmayabang ka pa rin ng ganyan mamaya. Ayan na, umaakyat na. Maghanda kang makakita ng tunay na galing. Ito na ba ang sinasabi mong huli ng mangingisda? Aba, ang kakatwa naman nito. Nung huling punta ko rito, siguradong maraming isda. Huwag ka ng madaming salita, pumunta ka sa gilid ko at tingnan mo ito. Ipakikita ko sa iyo kung ano ang totoong paghuli ng malalaking isda. May huli na tayo. Ang bigat nito ah. Aba. Diyos ko, puro pampano lahat. 2 hanggang 3 kilo ang isa. Puro mga piling class A at napakalalaki. Para lang akong nananaginip. Ang ganitong kalidad, pinakamababa na ang 500 yuan bawat kilo. Kuya Kin, ang mga pampanong ito ay aabot ng hindi bababa sa 100,000 yuan. Oh hi Sheng, kapatid ko. Suko ka na ba ngayon? Hahaha, sabihin mo nga sa akin. Swerte lang ba ito o talagang dahil sa husay at diskarte ko? Kuya Kin, bilib na talaga ako sa iyo, talagang sumasaludo ako. Sa isang tingin mo lang, nalaman mong walang isda sa kinaroroonan ko. Saka sa isa pang tingin, nalaman mong may mga pampano rito. Hindi na ito karaniwang kakayahan, divine skill na ito. Kahit sabihin mong ikaw ang Diyos ng karagatan na bumaba sa lupa, maniniwala pa rin ako ng buong buo. Bawasan mo nga ang pagpapakitang taas, magtrabaho na tayo ng mabilis. Alisin muna ang mga isda saka natin timbangin para makwenta ang pera. Masusunod, Boskin. Lang, huwag kang mangarap. Hindi ito para sa pagkain mo. Kuya Kin, kabuang 636 na kilo. Puro malalaking isda na 2 kilo pataas lahat yan. Sa ganitong kalidad, dapat magsimula sa 500 yuan bawat kilo. Magkano ang kabuuan yan? 318,000 yuan, matindi talaga. Ilang taon na akong nangingisda sa dagat. Ngayon lang ako nakahatak ng huli na ganyan kakilag-kilag at kamahal. Ang dagat nga naman kahit saan ay puno ng kayamanan. Kapag nagpatuloy ang ganitong swerte, sa loob lang ng ilang araw ay mababayaran na natin ang lahat ng utang.
Tara na, bumalik na tayo sa daungan para mabenta at makuha ang pera. Walang problema, boss. Bata, ano na namang maliliit na hipon at isda ang nahuli mo ngayong oras? Sino ang muling minamaliit mo? Sa pagkakataong ito, puro malaking pampano lang ang nahuli ko. Ang tulad mo nakahuli ng pampano. Huwag mo akong lokohin gamit ang ilang pirasong maliliit at basurang isda. Idilat mo ng maigi ang mga mata mo at tingnan mo ito. Puro pinakamalaking klase ng pampano lahat yan. Mukhang umusok ng berde ang sementeryo ng mga ninuno mo sa swerte. Ang buong bangkang ito ng huli ay hindi biro. Sobrang matindi talaga ito. Kahit isang maliit na isda, wala man lang. Ang daming ito ay katumbas na ng kalahating taong kita ko. Bata, sa susunod na pumalaot ka, isama mo naman ako. Ako na ang magiging utusan at katulong mo. Ithwe, huwag ka nang umasang mahanap ako. Wala naman akong ganitong husay. Ang pangkat ng isdang ito ay nahanap lahat ni Kuya Kin. Sabi ko na nga ba ikaw na bata ka, dati puro maliliit na isda at hipon lang ang huli mo. Bakit bigla ka na lang naging napakahusay ngayon? May eksperto palang gumagabay sa iyo. Ang mga magulang ni Qin Hao dati ay magagaling ding mangingisda. Pero tingin ko mas magaling pa si Qin Hao kaysa sa mga magulang niya. Bata, 450 bawat kilo. Kukunin ko na ang lahat ng pampanong ito. Hindi ko iyan maipagdedesisyonan. Kailangan mong magtanong kay Kuya Kin. Binibining Lin, mayroon akong higit sa 600 kilo rito. Mga malalaking pampano. 2 kilo pataas. Napakaganda ng kalidad. Kukunin mo ba? 550 kada kilo, bibilhin ko lahat. Hintayin mo ako, pupunta na ako agad dyan. Qin Hao, 450 kada kilo. Pwede kong i-transfer ang bayad ngayon din. Pasensya na, may kumuha na. Gagawin kong 500. Huli ka na. Dapat may sistema ang pagnenegosyo. Ako ang naunang nagbigay ng presyo, Nauna kang ang magpresyo, pero hindi ibig sabihing dapat kong ibenta sa'yo. Nasaan ang mga paninda? Talagang napakaganda ng kalidad. Qin Hao, 550 pa rin ang alok ko, babayaran ko ng buo ngayon din. Miss Lin, may kabuang 636 na kilo. Napakaganda ng kalidad. Puro malalaking klase pa. Sobra ng 200. I round off na lang natin. Sa susunod na may ganito ka ulit, ako ang una mong kontakin, ha? Walang problema. Qin Hao, napakahusay mo talaga. 2 beses ka nang pumalaot at parehong napakalaking huli. Samba lang yon. Kung minsan, pwedeng samba. Pero kapag 2 beses na, hindi na yon basta swerte. Gusto sana kitang hinga ng tulong na maghanap ng isang klase ng isda. 3 kilo pataas. Wild Yellow Croaker. 3 kilo pataas. Kahit gaano karami, bibilhin ko lahat. 3 bahagdan na mas mataas sa presyo sa merkado. Wild Yellow Croaker na higit 3 kilo. Mahirap hanapin yan para sa iba. Pero iba ako. Kaya kong makita ang kailaliman ng dagat. Kung makakahanap ka, malaki ang magiging utang na loob ko sa'yo. Bukas sa ganitong oras, hintayin mo ako sa pantalan. Sigurado ka ba? Hintayin mo lang ang huli ko. Sige, Qin Hao. Aasahan ko ang magandang balita mo. Kuya Qin Hao, hindi madaling maghanap ng yellow croaker na higit sa 3 kilo. Parang naghahanap ka ng karayom sa gitna ng dagat. Para sa iba yon. Sa bagay, ikaw naman si Haishen ang nagkatawang tao, di ba? Tigilan mo nga ang pambobola. Huwag naman, Kuya Qin Hao. Hindi ko matatanggap itong 70,000. Tagamaneho lang ako ng bangka. Wala naman talaga akong ginawa. Saka may mga utang ka pa. Nahihiya akong tanggapin ang perang to. Bangka mo to. Sumama ka rin sa akin. Ang para sa iyo, talagang sa iyo. Pero masyado na itong malaki. Kung tatanggi ka, huwag ka nang sasama sa akin sa dagat kailanman. Sa 2 araw, kumita ako ng higit 700,000. Sa tingin mo ba, manghihinayang pa ako sa 70,000 na to? Napakabangis mo talaga, Kuya Qin Hao. Umuwi ka na at linisin ng maayos ang bangka. Bukas, lalaban ulit tayo. Opo, Kuya. Bata-bata pa ninyo. Pero ang lalakas na ng loob ninyong magmayabang. Nakaswerte lang kayo nitong nakaraang 2 araw. Nakahuli lang ng maganda, ang yayabang nyo na. Makakahuli ng wild yellow croaker na 3 kilo. Akala mo ba talaga ikaw si Haishen na nagkatawang tao? Hoy!
Higit 3 kilong yellow croaker baka mo, Kinhao. Tingin mo sa dagat, palaisdaan sa likod bahay mo. Sun Hongfat, mag-ingat ka sa pananalita mo. Makakahuli man ako o hindi, wala ka nang pakialam doon. Ilang taon na ako sa negosyo ng seafood. Pero kahit kailan hindi ko masabing makakahanap ako ng 3 kilong yellow croaker. Ano nang maipagmamalaki mo? Ganito na lang. Sa ganitong oras bukas. Kapag hindi ako nakakuha ng yellow croaker, nahihigit sa 3 kilo, bibigyan kita ng 100,000. Paano naman kung makakuha ka? Bibigyan mo ako ng 100,000. Naku, masyado pang bata si Kinhao. Hindi ganoon kadaling makahuli ng yellow croaker na 3 kilo. Kapag naging maswerte ang kabataan ng 2 araw, madali nang lumaki ang ulo. Ang pangingisda ay nakasalalay sa grasya ng langit. Masyadong malaki ang pustahang ito. Marami na akong nakitang taong tulad mo. Nakatsamba lang ng kaunting pera. Akala mo naman ay magaling ka na talaga. Lalaban ka ba? Bakit naman hindi? Bukas, dito natin alamin kung sino ang mananalo. Huwag ka lang matakot at baka hindi ka sumipot. Ihanda mo na lang ang pera mo. Huwag kang tatakbo bukas. Akala mo kung sino. Feeling niya talaga siya ang sea god. Mas lumakas ang kapangyarihan ng Dragon Pearl kaysa kahapon. Mukhang ngayong araw kaya ko nang linisin. At ilabas ang kaunting lakas ng Dragon Pearl. Hindi ko alam kung may maitutulong ba ito sa akin. Kailangang magtiis. Binabago ng Dragon Pearl ang buong katawan ko. Isang suntok lang, butas ang pader. Ganito na ba ako kalakas ngayon? Sun Hongfat, maghanda ka nang iabot sa akin ang pera mo bukas. Dahil nasa akin ang Dragon Pearl. Hindi lang 3 kilong yellow croaker. Kahit ang mga kayamanan sa karagatang ito. Sa akin din mapupunta sa huli. Talaga bang manghuli si Kinhao ng 3 kilong yellow croaker? Ilang dekada na akong nangingisda pero hindi pa. Ako nakakakita ng kasing bigat niyan. Anyway, mga kabataan nga naman. Nakakita lang ng kaunting pera, akala mo. Susunod na sa kanya ang buong dagat. Kinhao, sinasabi ko na sayo. Kapag hindi ka nakahuli, huwag kang pumunta sa palengke para bumili at lokohin ako. Sun Hongfat, anong ibig mong sabihin? Hai Sheng, walang silbi makipagtalo sa kanya. Ihanda mo na lang ang pera mo. Nagyayabang ka pa, Jeffy. Hasasa, barakuda, asohos. Yellow croaker. Mahirap talagang hanapin. 2 oras na. Wala pa rin kahit isa. Kuya Kin, hindi mo pa rin ba mahanap kung saan maglalatag ng lambat? Huwag kang magmadali. Nahanap ko na. Hai Sheng, imaneho mo paabante ng kaunti. Opo, kuya. Kuya Hao, ayos ba rito? Kaliwa pa ng kaunti. Hinto, dito mismo. Kuya Hao, sigurado bang may malalaking yellow croaker dito? Niloko na ba kita kailanman? Kuya Hao, may pumapalag na. Hilahin ang lambat. Ang bigat. Dahan-dahan lang, huwag mong hayaang mapunit ang lambat. Diyos ko, puro yellow croaker. Ang isang to, sigurado higit sa 3 kilo. Kuya Hao, paano mo nagawa to? Mamaya na natin pag-usapan. Kuya Hao, sobrang lupit naman ito. Paano mo ba nalaman na may yellow croaker sa lugar na to? Sabi mo nga ako ang reinkarnasyon ng sea god. Ba't nagtatanong ka pa kung bakit? Tama ka, Kuya Hao, ikaw talaga ang reinkarnasyon ng sea god. Kapag may nagduda pa sa'yo, ako ang unang makikipagpatayan sa kanya. Sa dami ng yellow croaker na to, tiyak naluluwa ang mga mata ni Sun Hongfat pagkakita nito. Kuya Hao, may kabuang 200 kilo. May 105 kilo na tig 1 kilo. At 55 kilo na tig 2 kilo. Mahigit 40 kilo ang lampas sa 3 kilo bawat isa. Diyos ko, Kuya Kinhao. Tingnan mo tong isang to. 10 kilo, eksaktong 10 kilo. Kung gaano kalaki ang wild yellow croaker, ganoon din kamahal. Ang isang to, hindi bababa sa 10 hanggang 20,000 bawat kilo. Itong isa pa lang, nagkakahalaga na ng mahigit 100 hanggang 200,000. Idagdag pa yung iba pang yellow croaker. Siguradong sapat na to pambayad sa lahat ng utang mo. Tara, balik na tayo sa pantalan. Tara, tara na.
Excited na akong makita ang tulalang mukha ni Sun Hongfat. Hi Sheng, kumusta naman? Nakahuli ba kayo ng Yellow Croaker? Tingnan mo nga ang hitsura nila. Sa tingin ko kahit anino ng Yellow Croaker. Wala man lang kayong nahuli, di ba? Sun Hongfat, idilat mo iyang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Kung ano to? Aba, puro Yellow Croaker. Naka-jackpot ba kayo sa pugad ng Yellow Croaker? Napakalaki rin ng isang to. Hindi bababa sa 7 o 8 kilo yan. Tito, malabo na po yata ang mata ninyo. Ito ay Wild Yellow Croaker na may timbang na 10 kilo. Isang 10 kilo na Wild Yellow Croaker. Magkano kaya ang aabutin niyan kapag ibinenta? Sun Hongfat, nakita mo na ang Yellow Croaker. Ang pusta ay pusta, panindigan mo. 100,000 bank transfer o cash. Malay ba natin kung binili nyo lang iyang tambak na isda na yan? May ebidensya ba kayo na magpapatunay na kayo mismo ang nakahuli niyan? Sun Hongfat, tatakasan mo ba ang utang mo? Malinaw na tinatakasan niya ang pusta. Hindi madaling makabili ng ganito kalaking Yellow Croaker. Kung may nakahuli man talaga ng 10 kilo na Yellow Croaker, matagal na sanang kumalat ang balita sa buong pantalan. Kung hindi kayang magpatalo, wag makipagpustahan, nakakahiya. Manahimik kayo, kung walang ebidensya, wag niyo kong pilitin. Bless you. Alam ko namang magdadahilan ka. Kaya mula sa paghulog ng lambat hanggang sa paghila ng isda, binideo ko ang lahat. Sun Hongfat, nakikita mo ba ng malinaw? Nagbibiro lang ako kahapon. Sineryoso niyo naman agad. Sun Hongfat. Kuya Kinhao, hahayaan na lang ba natin siyang tumakbo ng ganoon? Hayaan mo na, pabayaan mo siya. Kinhao, nakakuha ka nga talaga ng marami. Napakalaki, napakaganda ng kalidad. At talagang wild pa. Kukunin ko na ang lahat ng Yellow Croaker na to. Miss Lin, kayo na po ang bahala sa presyo. Ibubukod natin ang isang to. 250,000 para sa isang to, ayos ba? 250,000. Sige po. Kinhao, ang natitirang mga Yellow Croaker ay nagkakahalaga ng 450,000 sa kabuuan. Kasama tong pinakamalaki. Ang kabuuan ay 700,000. Natanggap na ang 700,000 yuan. Natanggap ko na po, salamat, Miss Lin. Ako nga dapat ang magpasalamat sa'yo. Sa susunod na may ganito kagandang huli, ako agad ang unang kontakin mo, ha? Makakaasa po kayo. Heto ang 20% na komisyon gaya ng pinag-usapan natin. Kuya Kinhao, habang buhay na kitang susundan. Huwag kang mag-alala, masarap din ang kakainin natin mamayang gabi. Tito Zhang, pakisabihan po ang mga kabaryo na pumunta sa bahay namin. Magbabayad na po ako ng utang ngayon. Sige, aabangan ko yan. Kinhao, yung tungkol sa pangingisda mo nitong mga nakaraang araw. Pinag-uusapan na ng buong baryo. Unang araw, mga lobster. Pangalawang araw, marlin. Pangatlong araw, naglalakihang Yellow Croaker. Napakagaling mo talaga, iho. Sa inyo pong lahat ng mga tito at tita. Noong naghihirap ang pamilya ko, kayo po ang tumulong sa amin. Ngayong araw, ilabas niyo po ang inyong mga kasulatan ng utang. Babayaran ko po ang bawat isa hanggang sa maubos. Tita Wang, 50,000 po. Nailipat ko na po. Bayad na po ang utang na to. Kinhao, hindi talaga kami nagkamali sa'yo. Mas magaling ka pa sa mga magulang mo. May paninindigan talaga ang batang to. Tito Zhang, kayo naman po. Hindi naman ako nagmamadali, nak. Nagsisimula ka pa lang. Itabi mo muna yung pera pambili ng bangka. Tito Zhang, mayroon pa naman po ako. May utang pa po akong 200,000 sa inyo. Dapat ko na po itong bayaran ngayon. Tito Zhang, bayad na po lahat. 3 araw lang para mabayaran ang milyon-milyong utang. Napakagaling mo, nak. Kung may problema ka man sa hinaharap, lumapit ka lang sa akin. Kung ganun po, hindi na po ako mahihiyang humingi ng tulong. Sa wakas, bayad na lahat ng utang, ang sarap sa pakiramdam. Anong meron? Diyos ko, ang laking alimangong may aligi. Marunong ka na ring maghanap ng kayamanan, ha? Galing mo, ilang. Malaking tulong to, magaling. Kuya Kin, gabing-gabi na, anong meron? Pumunta ka rito sa tabing dagat. May maganda ka na naman bang nahanap? Mga alimangong may aligi, ilang kilo ang bigat. Grabe, papunta na ko agad.
Napakagaling mo talaga, ilang. May buong kawan ka talaga rito. Ano to? Lumalakas na naman ang Dragon Pearl. Kaya ko na namang kontrolin ang karagatan. Tahimik na nakasisid at malinaw na nakikita. Ang lahat sa ilalim ng dagat. Ngayon, kaya ko na ring manipulahin ang tubig dagat. Napakalakas talaga ng Dragon Pearl na to. Kung ganito, para na talaga akong Diyos ng karagatan. Lang, di ko akalaing may ganito ka palang kakayahan. Sa susunod, maghanap ka pa ng mga ganito, ha? Kuyakin, kuyakin. Nasaan ang mga alimango? Nasaan yung mabibigat na alimango? Doon. Grabe, Kuya King. Naka-jackpot na naman tayo. Hulihin mo na bilis. Malaking kawalan pag nakatakas ang mga iyan. Huwag kayong tatakas, pera kayong lahat. Kuya King, ang lalaki ng mga buttercrab na to. Bukas, pag dinala natin to sa pantalan, siguradong mabebenta to sa mataas na presyo. Magaling. Hindi na kailangang maghintay hanggang bukas. Tatanungin ko si Linyu kung kailangan niya. Kung kukunin niya, makukuha na natin ang pera ngayong gabi. Iba talaga ang koneksyon mo, Kuya Kin. Kinhaw, Miss Lin, may malaking bulto ako ng mga buttercrab dito. Napakalalaki ng sukat. Kukunin mo ba? Naman, itabi mo para sa akin. Huwag mong ibebenta sa iba, ha? Kung ganon, pumunta ka sa silangang baybayin ng Nayon. Papunta na ako agad. Kuya Kin, ikaw na talaga ang pinakamalupit. Kusa nang lumalapit ang pera sa'yo. Bantayan mo muna ng maigi ang mga huli natin. Huwag mong hahayaang makatakas. Ate, si Kinhaw ba yung tumawag kanina? Siya nga. Yung sikat na tao ngayon sa Haicheng. Si Kinhaw na usap-usapan kamakailan. Yung kumita ng milyon-milyon sa pangingisda sa loob lang ng 3 araw. Mga buttercrab. Kakahuli lang niya ng isang bulto ng buttercrab. Kailangan kong puntahan ng personal. Ate Lin, sasama rin po kami. Matagal ko na rin gustong makilala yang si Kinhaw. Tingnan natin kung ano ba talagang espesyal sa kanya. Ate, sasama rin ako. Gusto ko ring makita kung anong itsura ng sinasabi mong savior mo. Pwede kayong sumama, pero ayusin niyo ang pananalita niyo. Si Kinhaw ang tagapagligtas ko. Huwag na huwag niyo siyang babastusin. Huwag kang mag-alala, ate. Alam ko naman ang limitasyon ko. Kinhaw, pasensya na kung pinaghintay ka namin ng matagal. Ayos lang, kararating ko lang din naman. Sino nga pala ang mga kasama mo? Ito ang kapatid kong si Linyu. At mga kaibigan ko naman ang dalawang ito. Sina Hiziyuan at Tikingyu. Nabalitaan kasi nilang nakahuli ka ng maraming buttercrab. Kaya na-curious silang sumama rito. Malugod ko kayong tinatanggap. Kuya Kin, nasaan ang mga buttercrab? Patingin naman. Grabe, ang lalaki ng mga buttercrab. Bihira lang makakita ng ganito kalalaki sa merkado, Kuya Kin. Nakatagpo ka ba ng lungga ng mga buttercrab? Wala pa yan sa kalingkingan. Hindi niyo pa nakikitang mangisda si Kuya Kinhaw ko. Isang tingin lang ni Kuya Kin sa ibabaw ng dagat. Alam na agad niya kung anong kayamanan ang nakatago sa ilalim. Totoo ba yan o nagbibiro ka lang? Masyado namang parang himala yan. Himala baka mo, pakinggan niyo ang mga nagawa niya. Noong unang araw, 3 marble lobster na tig 5 kilo ang bigat. Pangalawang araw, daan-daang kilo ng malalaking puting isda. Pangatlong araw, sangkaterbang wild yellow croaker. Mayroon pang ang dambuhalang tumitimbang ng 10 kilo. Kaya ba yan ang isang ordinaryong tao? Kuya Kin, ganoon ka ba talaga kahusay? Swerte lang yun. Kung minsan lang, pwedeng swerte. Pero kung 2 o 3 beses na, hindi na yon samba. Napakagaling mo talaga, Kuya Kin. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng taong nanghuli ng isda ng ganoon. Napakataas ng kalidad nito. Ang lalaki rin ng mga alimango. Kukunin ko na ang buong bulto na to. Magkano ba ang presyo? Ano sa tingin mo kung 500 bawat kilo? CJ, Haicheng, timbangin mo na. Sige po, boss. Kuya Kin, 1,000 at 3 kilo lahat-lahat. Mahigit 1,000 kilo ng matatabang alimango. Grabe, ibang klase talaga to. Huwag mo nang bayaran yung sobrang 3 kilo. Gawin na lang nating eksaktong 1,000 kilo. Kuya Kin,
Anong oras kayo papalaot bukas? Bakit mo na itanong? Pwede ba kaming sumama? Gusto ko ring mamulat at makakita ng bago. Gusto kong makita kung paano mo talaga hinahanap ang kawan ng mga isda. Ang paglaot sa dagat ay hindi simpleng pamamasyal. May panganib din doon. Hindi kami natatakot. 10,000 bawat tao ang ibabayad namin. Hindi namin kukunin ang mga isda. Gusto lang naming maranasan ang kilig kapag nakahuli ng malaking isda. Iba talaga mag-isip ang mga mayayaman. Kung sa tingin mo ay abala lang sila, pwede mo naman silang tanggihan. Pero kung wala namang abala, isama mo na rin ako, ha? Sige, magkita-kita tayo sa pier bukas ng umaga. Ayos, ang galing. Bukas, sisiguraduhin kong darating ako sa tamang oras. Kuya Kin, sa'yo kami aasa bukas, ha? Kapag nakahuli tayo ng malaking isda, makakapag-picture na ako para i-flex sa social media. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo lulugiin kay Kuya Kin. Kuya Kin, kung makakahuli man tayo ngayon ng malaking isda, sa'yo nakasalalay ang lahat. Huwag kayong mag-alala, hindi masasayang ang pagsama nyo. Ngayon, titingnan ko talaga ng mabuti. Kung kasing galing ka ba talaga ng sinasabi nila. Mamaya, siguraduhin mong huwag kang kukurap. Kapag si Kuya Kin ko na ang kumilos, ay kailangan ding igalang ng buong karagatan. Nabalitaan nyo na ba, nagpasama sila kay Kinhao pumalaot? 10,000 bawat tao pa nga. 10,000 bawat tao, nababaliw na ba sila? Tingnan mo muna kung sino ang nagdadala sa kanila. Nitong mga nakaraang araw, napakaraming magagandang huli ni Kinhao. 2 araw pa lang siyang sinuswerte. Akala na ba niya ay isa na siyang tunay na haishen? Tingnan natin ngayon kapag wala silang nahuling isda. Kung mumurahin ba siya ng todo ng mga mayayamang iyon. Sun Hongfat, may mukha ka pa talagang magpakita rito. Yung 100,000 utang mo kay Kuya Kinhao, kailan mo balak bayaran? Biro lang naman yon. Sineryoso niyo naman agad. Hai Sheng, huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa mga taong walang kwenta. Kuya Kinhao, saan ba may isda rito sa paligid? Sa bandang kanan, may kawan ng mga isdang puti. Pero hindi ganon kalalaki. Sa may harapan, may kawan ng tanige. Pwede na nating ihulog ang lambat. Mababaw ang tubig sa bandang kaliwa. Walang anumang bagay na mahalaga doon. Tumingin ka lang sandali pero alam mo na agad. Masasanay ka rin, normal lang yan. May lapu-lapu ba, kuya? Gusto ko sanang manghuli ng lapu-lapu. Wala rito. Pero alam ko kung saan mayroon. Talaga. Hai Sheng, ihulog mo muna ang lambat dito. May kawan ng tanigi sa ilalim. Opo, kuya. Pagkatapos maghulog ng lambat, dalhin mo ang bangka sa may bahura sa kaliwa. Maliwanag po. Ang dami ng lapu-lapu rito. Ang lalaki ng bawat isa. May lapu-lapu nga talaga rito. Hindi lang basta mayroon, napakarami pa. Kapag sinabi ni Kuya Kinhao na mayroon, siguradong mayroon talaga. Subukan ko nga. Sigurado akong makakahuli ako ng isa ngayon. Gumalaw na, may isda nga talaga. Hilahin mo, bilis. Napakabigat. Huwag kang magmadali, dahan-dahanin mo lang. Aba, hindi biro ang laki nito ah. Napakalaki, hindi ko na kayang pigilan. Bitawan mo, ako na. Diyos ko po, bakit napakalaki ng isdang to? Tingnan ko kung gaano kabigat. 28 kilo. 28 kilong lapu-lapu. Kuya Kinhao, ang galing talaga ng napili mong pwesto. Sabi ko naman sa inyo eh. Si Kuya Kinhao ay parang reinkarnasyon talaga ni Haishen. Isang tingin lang sa ibabaw ng dagat, alam na agad kung ano ang nasa ilalim. Mahal ba ang isdang to, kuya? Ito ay pulang lapu-lapu. Isa ring uri ng lapu-lapu. Kahit hindi ito ang pinakamataas na klase. Pero 28 kilo yan. Ang mahuli to ay napakahusay na. Dati nung nangingisda ako, ang hirap makahanap kahit 2 kilong isda lang. Huwag na kayong manood lang dyan. Napakaraming magagandang huli rito. Baka sakaling swertehin kayo at makahuli ng 100 kilong pulang lapu-lapu. Ang isdang may 100 kilo na iyon ay siguradong para sa akin.
Noong huling sumama ka sa akin mangisda, 3 oras kang walang nahuli kahit isa. Puro putik lang ang nakuha mo. Bakit wala ka pa ring nahuhuling isda? Anong hinihintay mo dyan? Ano ka mo? Naghihintay ako ng malaki. Ek, kung wala kang mahuli, aminin mo na lang. Pwede naman kitang bigyan ng ilan eh. Huwag kang magyabang. Hindi ordinaryo ang isdang to. Hindi bababa sa 100 kilo to. Mahihila mo ba talaga yan pataas? Ang isdang to, siguradong hindi bababa sa 100 kilo. 1, 2, 3, hila. Ate Lin, ang galing mo talaga. Xiao Wu, nakita mo ba? Sabi nga ni Ate Lin, malaking isda ang hinihintay niya. At nakahuli nga talaga ng malaki. Xiao Wu, kumbinsido ka na ba ngayon? Hindi yon binibilang. Hindi binibilang. Kung hindi tumulong si Kuya Kinhao, nakatakas na sana ang isdang iyan. Akin na nga yan. Ako naman ang unang nakabingwit Xiao Wu, huwag ka nang magdahilan pa. Pero ang lupet talaga ni Kuya Kinhao. Isdang mahigit 100 kilo. Nahilan niya agad ng walang kahirap-hirap. Nakikita ko sa internet ang mga humuhuli ng isdang 100 kilo. Inaabot pa sila ng 1.5 hanggang 2 oras sa pakikipagbuno. Pero si Kuya Kinhao, nahatak agad diretso sa bangka. Kung magpapalakas kayo ng katawan, magagawa niyo rin yon. Nako, kahit magsanay pa ako ng 10 taon, di ko kaya yan. Sabi ko na sa inyo eh. Si Kuya Kinhao talaga ang reinkarnasyon ng Diyos ng dagat. Sapat na ba ang pangingisda ninyo? Kung kontento na kayo, itaas na natin ang lambat. Sobrang kontento po. Totoo nga talaga ang mga kwento tungkol kay Kuya Kinhao. Ilang taon na akong nangingisda, ngayon ko lang naramdaman ang ganitong sarap. Kanina, sabi ni Kuya Kinhao may kawan ng mackerel dito. Sa tingin mo ba makakahuli nga tayo? Buong-buo ang tiwala ko kay Kuya Kinhao. Kahit sino mang magduda sa kanya sa susunod, ako ang makakaharap nila. Oras na para saksihan ang himala. May isda na, ang daming isda. Puro mackerel lahat, isa talagang alamat si Kuya Kinhao. Diyos ko, napakarami naman ito. Ang isang huli lang na to, mas marami pa. Sa pinagsama-samang isda na nakita ko buong buhay ko. Kuya Kinhao, umabot sa 1,230 kilo ang kabuuan. Isang biyahe lang sa dagat, nakakuha agad ng mahigit 1,000 kilo ng mackerel. Kaya pala kumita ka ng milyon sa loob lang ng 3 araw. Napakabilis kumita ng pera, nakakahilo. Sa nakikita ko, gusto ko na ring lumipat sa pangingisda. Huwag mong isiping ganun lang kadali yon. Ang tulad lang ni Kuya Kinhao ang kayang gumawa nito. Kung karaniwang mangingisda lang, swerte na kung makakuha ng 10,000 yuan sa isang araw. Napakagaling ng kakayahan ni Kuya Kinhao. Dapat subukan mo namang pumalaot sa malayong karagatan. Sa malayong karagatan, manghuli ng king crab at giant tuna. Ang isang tuna na tumitimbang ng 100 kilo. Isang piraso lang, milyon na ang halaga. Kuya Kinhao, interesado ka ba? May punto naman sila. Kahit kumikita sa malapit sa Pampang, hindi pa rin kasing bilis ng panghuli ng malalaking isda sa laot. Kung makakahuli ng ilang malalaking tuna, mababayaran agad ang pambili ng barko. Gusto ko rin naman talagang subukan yon. Pero kailangan ng malaking barko para pumalaot sa malayo. Kulang pa ang puhunan ko ngayon. Hindi yan malaking problema. May mga barkong nakalaan talaga para sa deep sea fishing. Pwede nating arkilahin ang buong barko o sumabay sa grupo. Ilang araw lang, aabutin lang ng ilang 10,000 yuan. Basta matunto ni Kuya Kinhao ang kawan ng isda. Makahuli lang ng isang malaking tuna, bawi agad ang puhunan. Gusto ko ring sumama. Dito pa lang sa malapit, exciting na. Mas lalo na sigurado kapag pumalaot sa laot. Kung gusto mo talagang pumunta, matutulungan kitang kontakin ang nagpapaarkila ng barko. Kuya Kinhao, subukan mo na. Kung papala rin tayong makahuli ng isa, ng tuna na 100 kilo, wala na akong mahihiling pa sa buhay. Wala ka talagang pangarap, isang isda pa lang kontento ka na agad. Kuya Kinhao, ibig mong sabihin. Sige, kontakin mo na ang barko. Ayun naman pala, basta si Kuya Kinhao ang hahanap ng isda. Kahit anong higanting tuna pa yan. Kusa na lang kakagat sa kawil natin, hahaha.
Ipagpaliban muna natin ang tungkol sa malayong dagat. Bumalik muna tayo sa pantalan para maibenta ang lahat ng isdang to. Sige po, Kuya Kinhao. Kinhao, anong magandang huli ang nakuha mo ngayon? Ikaw talaga, tuwing pumapalaot ka. Nakatutok ang buong baryo at pantalan sa'yo. Ang dami palang tangigi nito. Ang lalaki pa ng bawat isa, Ang buong kargadang to, tiyak malaking pera kapag naibenta. Mga karaniwang tangigi lang naman yan. Malayo yan kumpara sa lobster o malaking yellow croaker. Kailan pa naging ganyan kayabang ang tono mo? Higit 1,000 kilo ng sariwang tangigi to, sasabihin mo pang walang halaga. Sabi ko na sa inyo naubos na ang swerte ng batang Kinhao na yan. Kaunting maliliit na isda lang ang nahuli pero naglakas loob maningil ng 10,000 yuan bawat tao para lang sumama sa laot. O ano naman kung 10,000 bawat tao? Para sa akin, sulit ang bawat sentimo. Sus, mga mayayaman nga naman, pera lang ang marami pero uto-uto. Gumastos ng 10,000 yuan para lang manghuli ng mumurahing tangigi. Sino ang nagsabi sa iyong ang tambak ng tangigi na to ang biningwit namin? Hoy, Sun Hongfat. Idilat mo ng maigi ang mga mata mo at tingnan mo to. Diyos ko, ang daming lapu-lapu. Ang laking yon, baka lagpas 50 kilo na yata yan. Ito ba ang tinatawag na simpleng pangingisda lang? Malinaw na pamumulot na to ng ginto. Nakita mo na, ang lahat ng to ay dahil dinala kami ni Kuya Kin. Sa tamang lugar, nakabingwit din ako ng 114 na kilo. At itong pinakamalaki, ako mismo ang nakahuli niyan. Ngayon, sa tingin mo ba hindi sulit ang 100,000 yuan? Swerte lang yan, wala nang iba. Sun Hongfat. Nasaan ang 100,000 yuan ko? Kung wala ka maibigay, lumayas ka rito. Huwag kang humarang sa negosyo ko. Sino nang bibili ng mga isdang to? Magbigay na kayo ng tawad, bilis. Akin na ang mga tangigi, bibilhin ko. Maganda ang presyong ibibigay ko. Kukunin ko na ang tambak ng lapu-lapu na to. Akin na rin itong isang to. Hindi ka karapat-dapat. Isda to ni Kinhao, hindi ikaw ang nakahuli nito, di ba? Anong karapatan mong magdesisyon para rito? Miss Lin, ibenta mo na po sa akin itong dambuhalang lapu-lapu. Kahit magkano, sabihin mo lang ang presyo. Pasensya na. Kay Kinhao ang lahat ng isdang to. Wala akong karapatang magdesisyon para sa kanya. Paano nangyaring ganoon? Malinaw namang ikaw ang nakabingwit ng pinakamalaking isda. Pwede ka nang umalis? Napag-usapan na namin to ni Kuya Kin noon pa. Ang lahat ng mahuling isda ay sa kanya mapupunta. Sa madaling salita, ang 100,000 yuan ay bayad lang para sa karanasan sa pangingisda. Iba talaga magsaya ang mga mayayaman. Sapat na ang ganitong karanasan. 100,000 yuan para lang sa isang beses na karanasan. Grabe rin palang maningil itong si Kinhao. Alam ko ang mas magandang lugar para mangisda. 5,000 lang ang sisingilin ko. Ang lahat ng mahuli nyo pwede ninyong iwi lahat. Tingin mo ba talaga sa amin ay mga tanga? Handa kaming magbayad dahil may tunay na kakayahan si Kuya Kin. Ikaw, anong maipagmamalaki mo? Kaya mo bang maghanap ng 5 kilong yellow croaker? O kaya itulungan kaming makahuli ng lapu-lapong lagpas 50 kilo? Sun Hongfat, lumayas ka sa harap namin. Huwag ka nang magpahiya rito. Si Tito Zhou yun Bakit hindi ka pa umaalis? 你好，我叫周德海，隔壁四海酒店的老 May-ari ng hotel. 这些鱼我全要了。早听说 Nabalitaan kong ang pinakamayamang tao sa Haicheng ay nakabayad ng utang na 1 milyon sa loob lang ng 3 araw. Ngayong nagkita tayong muli, totoo nga ang mga sabi-sabi. Tito Zhou, bakit po kayo naparito? Nandito ka rin pala, Ineng. Kinhao, si Tito Chu ay kasama sa bakbakan ng tatay mo noon. Napakagalante ng taong yan. Siguradong hindi ka lugi sa presyong ibibigay niya. Dahil kaibigan ka ng pamangkin kong si Lin. Tito Chu, magbigay na po kayo ng presyo. Maganda ang laki nitong mga Spanish mackerel. Kukunin ko ng 100 kada kilo. Dito sa tambak ng lapu-lapu, magbibigay ako ng 100,000. At 200,000 naman dito sa malaking to. Kabuuan, 423,000. I round off ko na para sa iyo. 430,000, ano sa tingin mo? Kuya Kin, 430,000 na naman. Walang problema po. Sa inyo na po ang mga isdang ito, Tito Chu. 100,000 na naman ang kinita sa isang araw lang. Mukhang naging minahan na nga ng ginto ang dagat para kay Kinhao. Sino mang may ganitong galing, siguradong yayaman talaga. Pero paano kaya niya ginagawa yon?
Kinhao, naisalin ko na ang pera sa account mo. Sa susunod na may magandang huli ka, ipagbigay alam mo agad sa akin. Tito Chu, mukhang mabibigo ko po kayo dyan. Sa mga susunod na huli ni Kinhao, ako muna ang unang mamimili. Haha, Kinhao. Pumapayag ka rin ba rito? Opo, malaki po ang naitulong sa akin ni Binibining Lin. Likas lang na sa kanya mapunta ang unang pagpipilian sa mga pinakamagandang huli. Haha, sige ba? Maghihintay na lang ako sa mga matitira pagkatapos ninyong mamili. Basta magandang klase, hindi ako maaarte. Siyempre, kapag nagpakasal na kayong dalawa, huwag niyo kong kalimutang imbitahin. Tito Chu, ano po bang pinagsasabi niyo dyan? Ate, kung si Kuya Kin man ang magiging bayaw ko, wala akong magiging reklamo roon. Ganyan din ba ang naiisip mo? Walang silbi kahit ano pang isipin ko. Nasa kay Binibining Lin pa rin kung papayag siya. Sige, kung makakahuli ka ng isang tulingan na mahigit 100 kilo ang bigat. Pag-iisipan ko uli. Kuya Kin, ito na ang pagkakataon mo. Medyo mabigat ang kondisyong yan, ah. Pero seryoso ba talaga kayong gustong manghuli ng tulingan? Saktong-sakto pala. Bukas na bukas din ay may barko akong nakatakdang pumalaot sa malalim na ocean zone. Kung gusto ninyo, pwede kayong sumama. Gusto ko ring magbukas ng mata para makita kung gaano talaga kagaling ang tinaguri ang Diyos ng dagat ng Haicheng, hahaha. Hindi naman po ako Diyos ng dagat. Tsamba lang po at konting pakiramdam. Kapag sobrang humakbang ka pa pababa, nawawala na ang saya. Anong oras bukas? At saan tayo magkikita? Alas 7 ng umaga. Dito mismo sa daungan. Walang problema. Haicheng, maghanda ka na. Papalaot tayo sa malalim na ocean zone bukas. Asahan mo, Boss Kin. Tutulungan kitang makahuli ng 100 kilong tulingan. Para may uwi mo na ang magandang dilag na iyan. Lalayo na kami sa dalampasigan bukas. Ngayong gabi, kailangan kong subukan kung kakayanin pa bang lumakas ng Dragon Pearl. Lang, maghintay ka lang sa dalampasigan, ah. Kapag may napansin kang kakaiba, tumahol ka agad para tawagin ako. Huwag kang mag-alala, napakagaling ko ng lumangway ngayon. Nahanap ko ang perlas na iyon sa tabing dagat noong nakaraang beses. Siguradong mas marami pa sa ilalim ng dagat. Lumubog na barko. Kagulat-gulat ang kapangyarihang to. Ang perlas na to, kumpara sa nahanap ni Ilang, mas malakas at mas matindi pa. Lalo pang lumakas ang Dragon Pearl. Sa lagay ko ngayon, ang pagtingin sa ilalim ng dagat ay parang nasa ibabaw lang ng lupa sa kalinawan. Ang buong sakop ng dagat sa radius na 1 kilometro ay nasa kontrol ko na. Ngayong may ganito na akong kakayahan. Ang buong malawak na karagatan na ito ay naging minahan ko na ng kayamanan. Ang mga kaban na to, mga sinaunang antigo, isa tong lumubog na sinaunang barko. Hindi madaling idispat sa ang mga antigong to. Bukas, kailangan kong magtanong-tanong kina Tito Chu. Kuya Kin, napakatagal niyo namang makarating. Kayo nga ang pinakamalapit sa pantalan, ah. May kaunti lang po kaming inasikaso sa daan. Pasensya na po talaga. Kasalanan ko po. Natagalan lang po ako ng kaunti sa daan. Kuya Kin, nagbibiro lang ako, wag mo namang seryosohin. Mas maganda talagang dumating sa tamang oras kaysa maaga. Kung maaga akong dumating at wala namang isda, anong saysay? May punto si Kinhao roon, ah. Isa pa, kararating lang din naman namin. Tito Zhao, halos kalahating oras na kaya kayong naghihintay. Lagot na, hindi ka pa nga naikakasal sa kanya. Pero kampi ka na agad kay Kuya Kin. Kapag nagpakasal pa kayo niyan, paano na lang kaya? Ulitin mo nga yan kung matapang ka. Ate, mali na ako. Kuya Kin, ngayong araw, kailangan makahuli tayo ng 100 kilong tuna. Huwag na tayong tumayo lang dito. Sumakay na tayo sa bangka at manghuli ng tuna. Kinhao, ito pala ang pamangkin ko. Si Chayan Yu. Ikaw ba yung tinatawag nilang Sea God? Kinhao, tama. Sobrang puri ka ng pangalawang tito ko. Sana lang may ibubuga ka talaga. Kinhao, pasensya ka na sa kanya, ah.
Medyo mayabang talaga ang pamangkin kong to. Pero mabuting tao naman iyan. Pangalawang tito, may mali ba sa sinabi ko? Sa mababaw na dagat lang naman siya nang huli eh. Hindi ganun kadaling manghuli sa malalim na dagat. Tianyu, anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Mukhang hindi ka bilib sa akin Tianyu. Bakit hindi na lang tayo magsubukan? Paano ang labanan? Hindi sa kabuuang dami ng timbang, kundi kung sino ang makakahuli ng mas malaking isda. Ang matatalo, tatawaging kuya ang nanalo. Ano sa tingin mo? Sige ba, pero may idadagdag akong kondisyon. Sige, sabihin mo. Kapag nanalo ka, bibigyan kita ng 500,000 yuan. Kung matalo ka, hindi mo kailangang magbayad. Tawagin mo lang akong kuya, ayos na. Tianyu, mukhang hindi mo maitatago ang 500,000 mo niyan. Ilang taon na akong nangingisda sa malalim na dagat. Anong klase pa ng isda ang hindi ko nahuli? Kaya ba niya akong talunin? May tao pa talagang kusang naghahandog ng pera sa atin. Walang bawian Sana lang huwag kang tataka sa pustahan mamaya. Sino bang minamaliit mo? Barya lang ang 500,000 na yan. Kuya Kin, hindi talaga niya alam kung sino ang kinalaban niya. Tito Zhao, ihinto niyo po rito. Maraming tuna sa ilalim. Ihinto ang bangka. Napakakalmado ng dagat dito, mukha bang may isda rito. Hindi pa nga nagsisimula, nawawalan ka na agad ng kumpiyansa. Ayaw ko lang na mapahiya ka ng husto. Sigurado ka ba dyan? Manood ka na lang ng magandang palabas. Sa deep sea fishing, kailangan ng totoong karanasan. Mukhang pabasta-basta man ang porma mo. Basta makahuli ng isda, ayos na yun. Ayan na. Kuya Kin, kumagat na ang isda. Ang bilis naman. Nakita mo na ba? Ito ang tinatawag na totoong galing. Kabababa pa lang ng kawil, kumagat agad. Ano naman kung nauna ka sa simula? Ang manalo hanggang sa dulo, yun ang tunay na may galing. Gusto ko talaga yung mga taong puro salita. Mga ilang kilo kaya to? Nasa 30 kilo siguro. Nagyayabang ka na naman, kung 30 kilo yan, matagal ka nang nahilan yan sa dagat. Ang laki nga talaga, walang biro. Idilat mo ng maigi ang mga mata mo at tingnan kung 30 kilo ba to. Napakalaking isda nito. Paano niya nahila pataas ng ganun lang kadali? 38 kilo. Iba talaga ang galing mo, Kuya Kin. Kasi simula pa lang, nakahuli na agad ng mahigit 30 kilong tuna. Wala pa yang mahigit 30 kilo na yan. Marami pa sa ilalim. Subukan niyo rin. Akin na siguradong susunod. Heto na rin ako. Labintatlo, 14. 15. Bakit parang lahat ng tuna ay lumalapit kay Kuya Kinhao? Ang tagal ko nang nangingisda, isa pa lang ang nahuli ko. Malapit nang makadalawampu si Kuya Kinhao. Maswerte pa nga kayo. Kahit papaano may nahuli kayo. Tingnan mo si Tianyu, bokya pa rin hanggang ngayon. Anong tinatawa-tawa nyo? Hintayin nyo lang makahila ako ng malaking isda. Tingnan natin kung makatawa pa kayo. Heto na. Napakalaki nito. Higit 20 kilo lang pala to. Wala namang binatbat. Kinhao. Kuya Kinhao. Hindi biro ang isang to. Kumagat na. Ang isang to, hindi bababa sa 200 kilo. Kumagat na rin ang kay Kuya Kinhao. Sa lakas ng hatak, mukhang hindi biro to. Napakalakas ng isdang to, siguradong dambuhala to. Huwag muna kayong magdiwang. Hindi rin maliit tong nahuli ko. Baka malakas lang manlaban yang sayo, pero kakarampot lang pala ang laki. Baka kapag naiangat ko na to, atakihin ka sa gulat. Tigilan mo ang kahambugan mo. Kung ang isda mo ay kahit kalahati man lang ng laki ng akin, tatanggapin kong talo ako. Kuya Kinhao, sabihin mo ang totoo. Sa tingin mo, gaano kalaki ang isang to? Hindi bababa sa 200 kilo. 200 kilong tuna. Matagal na tayong hindi nakakakita ng ganun kalaki. Kung maiahon mo yan, talagang magiging alamat ka na ngayon. 200 kilo. Ang lakas din ng loob mong sabihin yan Ipapakita ko muna sa'yo kung ano ang tunay na dambuhalang isda.
Parang hindi naman ganon kalaki ang isdang to ah. Mas maliit pa to kaysa sa unang nahuli ni Kuya Kinhao. 28 kilo lang. 28 kilo tapos dambuhala na yan sayo. Kahit sa pambungad na huli ni Kinhao, hindi pa pumantay. Cheyan Yu, kung susuko ka na ngayon, kalahati lang ang mawawala sayo, may oras ka pa. Pinagloloko niyo ba ako? Nagsisimula pa lang ako. Kung may susuko man dito, siya iyon at hindi ako. Diyos ko po, napakalaki naman ito sobra. Talagang nasa 200 kilo ang bigat nito. Kaya Yu, yang isda mo. Bakit napakalayo sa nahuli ni Kinhao? Mukha lang yang anak nung nahuli niya. Tito, ano bang pinagsasabi niyo? 263 kilo. Talagang naiangat nga ni Kuya Kinhao. Paano pa maikukumpara yan? Talagang hindi sila magkalibel. Talagang palagi mo kaming pinapahanga, Kinhao. Ilang beses na akong pumalaot sa dagat. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking tuna. Kaya Yu, makinig ka sa tito mo. Tanggapin mo ng talo ka, wala ka talagang laban sa kanya. Ngayong nakita mo na. Kailangan pa ba nating ituloy ang pustahan? Kaya Yu, kapag talo, talo. Sa galing na to ni Kinhao, dapat ka talagang sumaludo sa kanya. Kuya Kinhao, bilib na ko sa'yo. Ang sarap naman pakinggan ng Kuya Kinhao na yan ah. Tumahimik ka. Marunong akong tumupad sa usapan. Nailipat ko na ang 500,000 yuan sa'yo. Ganyan nga, mabilis ka usap. Kinhao, walang masamang intensyon ang pamangkin kong yan. Masyado lang talagang mapagmataas ang ugali niya. Mabuti na ring naturuan mo siya ng leksyon ngayon. Normal lang naman po sa mga kabataan ang maging mapusok. Kuya Kin, hindi ka naman mas matanda sa kanya ah. Ang tatlong huli ko, 56 na kilo ang timbang. Ang apat ko naman, 130 kilo. Hindi masama, Lin Yu. Siyempre naman, may ibubuga rin ako sa diskarte. Pero mas dahil yon sa magandang pwesto na pinili ni Kuya Kin. Miss Lin, may isa kang 16 na kilo. Mukhang medyo ordinaryo lang ang swerte ko ngayon. Ate, ang konti naman ng nahuli mo. Ayos lang, binawi naman yan ang mga huli ni Kuya Kin para sa'yo. Nakahuli si Kuya Kin ng 36 na piraso. May kabuang bigat na 1,200 kilo. Nakahuli siya ng 1,200 kilo ng mag-isa lang. Hindi na simpleng pangingisda ang tawag dito. Parang naghakot na to ng buong bodega. Ngayon talagang bilib na ako sa'yo. Ate, di ba sinabi mo noon? Kapag nakahuli si Kuya Kin ng tuna na may 100 kilo, papayag ka na. Napakadaldal talaga ng bibig mo. Kinhao, pumapayag ka bang maging boyfriend ko? Di ba dapat ako ang nagtatanong yan? Lin Yu, pwede bang maging girlfriend kita? Kuya Bayaw, manahimik ka nga. Talagang nangingisda sila ng tuna oh. Hindi lang sigurado kung may mahuhuli ba sila. Kapag si Kinhao ang kumilos, imposibleng umuwi ang luhaan. Tunay ngang mga tuna to ah. At ang dami pa. Yung malaking yon, siguradong lampas 200 kilo. Sa sobrang dami ng tuna na to, pumalaot ba si Kinhao sa malayong karagatan para humakot nito? Ang pinakamalaki riyan, aabot talaga ng mahigit 200 kilo. Kumita na naman siya ng 100,000 yuan sa isang araw lang. Naging sariling minahan na talaga ng ginto ang dagat para sa kanya. Ha ha ha. Kinhao, bukod sa pinakamalaking iyan, bibilhin ko na ang lahat ng natitira. 300,000 yuan, ano sa tingin mo? Napakadali niyo pong kausap Tito Zhao. Sige po, deal na. Abiso, nakatanggap ka ng 300,000 yuan. Sa susunod na may magagandang huli ka, kontakin mo ulit ako ha. Kukunin ko ang isang to. 500,000 yuan. Isang isda lang pero 500,000 yuan. Yan kaya ang huli ng Kuya Bayaw ko. Sulit na sulit yan. Tumahimik ka dyan. Abiso, nakatanggap ka ng 500,000 yuan. Natanggap ko na. Tara na. Gusto kang makausap ni Papa. Ngayon na ba? Bakit? Natatakot ka ba? Malalaking alon at bagyo nga hindi ko kinatatakutan. May tatakot pa ba ako sa magiging biyenan ko? Kuya Kin, tibayan mo ang loob mo ha. Papa, siya po si Kinhao. Nabayaran ang milyon-milyong utang sa loob lang ng 3 araw. At tuloy-tuloy pang nagsusupply ng primera klaseng seafood sa hotel natin. Iho, hindi ka talaga basta-basta. Sobra naman po kayong nagpupuri, Tito Lin. Sinwerte lang po talaga ako. Ang minsan, masasabing swerte. Pero kung palagi kang nagtatagumpay, kakayahan at galing na ang tawag doon. Napakagaling talagang kumilatis ng tao nitong si Yu. Papa naman eh. Ha ha ha, sige na nga. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kinhao,
Kung sakaling may kailangan ka mang tulong, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Maraming salamat po, Tito Lin. Tito Lin, mayroon po sana talaga akong gustong isangguni sa inyo. Gusto ko po sanang bumili ng isang barko para sa pangingisda sa laot. Magkano po kaya ang aabutin yon? Kinhaw, gusto mo bang bumili ng barko para sa malayong laot? Pakaunti na po kasi ang mga huli malapit sa baybayin. Kaya gusto ko po sanang pumalaot sa mas malalim na bahagi ng dagat. Iba ang mga barkong pampalaot sa maliliit na bangka. Aabutin yan ng ilang 10 milyong yuan para makabili. Mga gamit, tripulante at mga papeles pa. Lahat yan nangangailangan ng malaking pera. Pero sa angking kakayahan mo, kung magkakaroon ka ng barkong pampalaot, sigurado akong kikita ka ng malaki. Sa ngayon, kulang pa ang pondo mo, hindi ba? Kung kailangan mo ng pondo, pwede akong mamuhunan. Tito Lin, ganoon po ba kalaki ang tiwala niyo sa akin? May tiwala ako sa pagkilatis ni Ryu. At gayon din sa mga naipamalas mong galing nitong mga nakaraang araw. Basta't kailangan mo. Kahit kailan ay pwede akong maglabas ng pondo. Tito Lin, pag-iisipan ko po muna ito ng mabuti. CJ, huwag kang mag-alala. Sisisid lang ako para mag-inspeksyon sandali. Huwag kang mag-alala. Sisisid lang ako para mag-inspeksyon sandali. Maghintay ka lang sa akin dito sa Pampang, ha? Tiyak na hindi biro ang halaga ng mga bagay na ito. Kung maibebenta ang mga ito sa legal na paraan, magiging sapat na ang pera para makabili ng barkong pampalaot. Ang mga gamit na ito, baka mas mahalaga pa kaysa sa inaakala ko. Malawak ang negosyo ng pamilya Lin sa buong lalawigan. Malawak ang kaalaman ni Tito Lin. At marami rin siyang koneksyon. Siguradong maayos niya ang bagay na ito. Kinhaw, may sadya ka ba at napatawag ka ng ganitong 10 oras ng gabi? Tito Lin, may ilang mga antigong gamit po ako na kailangang asikasuhin. Bukas, dalhin mo rito para masuri ko. Opo, maraming salamat po, Tito Lin. Tuloy ka. Ito ba ang mga nakuha mo mula sa ilalim ng dagat? Opo, wala po kasi akong gaanong alam sa mga ganitong bagay. Kaya gusto ko po sanang magpatulong sa inyo, Tito Lin. Napakaswerte mo talaga. At nakatagpo ka pa ng mga kayamanang tulad nito. Bantayan mo muna ang bahay, babalik din ako agad. Hindi naman ganoon katagal ang panahon ng mga bagay na ito. Mukhang mga kargamento ito mula sa barkong pangkalakal noong modernong panahon. Hindi ito kasing mahal ng iniisip mo. Kung ganoon po, maibebenta pa rin po ba ito ng maganda? Mga alahas, mamahaling bato at mga lumang barya. Kung susumahin sa mababang pagtaya, aabot pa rin ito sa halos 40 milyong yuan. 40 milyong yuan po. Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay kailangang dumaan sa opisyal na pagsusuri at subasta. Pwede akong makipag-ugnayan sa mga mapagkakatiwalaang tao para tulungan kang asikasuhin ito. Tito Lin, buong puso po akong nagtitiwala sa inyo. Kayo na po sana ang bahalang mag-ayos nito para sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang malugi. Hindi ba't gusto mong bumili ng barkong pangisda sa laot? Opo, sapat na po ang 40 milyon para sa malaking bahagi. Pero kung gusto natin ng pinakabagong kagamitan, medyo kulang pa po ng kaunti. Pwede kong punan ang kulang para sa iyo. Maraming salamat po, Tito Lin. Wala yon, pamilya na tayo rito. Papa naman, huwag kang ang magbiro ng ganyan. Haha, bakit? May mali ba sa sinabi ko? Kuya Kinhaw, Miss Lin, bakit po kayo naparito? Hi Sheng, bibili na ako ng barkong pangisda para sa malalim na laot. Talaga po, kuya, totoo po ba? Plano kong magtayo ng kumpanya para opisyal ng pumalaot sa malalayong karagatan. Gusto mo bang maging kasosyo at mag-ambag ng puhunan? Kuya Kinhaw, sasama ako sayo. Itong 1 milyon, ito na ang lahat ng naipon ko sa buhay. Kung ayos lang sa'yo kahit kaunti, ibubuhos ko na ang lahat dito. Bigyan mo ko ng 5% shares. Kinukumpirma ang pangalan ng kumpanya, Haishan Ocean Fishery Company. Legal Representative, Kinhaw, ganap na legal ang mga dokumento. Mula ngayong araw, hindi mo na kailangang lumaban ng mag-isa. Ngayong may kumpanya na, dapat malaking negosyo na ang patakbuhin natin. Binabati kita, Boss Kin. Miss Lin, sa susunod, tulungan mo pa ako rito sa bagong kumpanya.
Depende yan sa magiging performance mo. 喂， Kinhao, naasikaso na ng maayos ang kargamentong iyon. Naibenta na ang lahat. Dumaan ito sa opisyal na proseso. Ganap na malinaw at legal ang lahat. Ililipat na agad ang pera sa account ng kumpanya mo. Maraming salamat po, Tito Lin. Nahanap ko na rin ang barkong pangkaragatan para sa'yo. Ang bilis naman po, Tito. Napakaganda ng barko. Kumpleto rin ang mga kagamitan. Pero kailangan pa itong ilipat sa pangalan mo at isailalim sa maintenance. Aabutin ng pinakamabilis na 1 buwan bago matapos ang lahat ng proseso. 1 buwan pa po. 1 buwan. Hindi dapat minamadali ang magandang barko. Sa loob ng 1 buwang ito, magpatuloy ka muna sa pangingisda malapit sa baybayin. Sabay ayusin na rin ang tauhan at pamunuan ng kumpanya mo. Pagdating ng barko, diretso ka nang makakapalaot sa malalim na karagatan. Naiintindihan ko na po. Kinhao, inilatag ko na ang oportunidad para sa'yo. Kung malayo ang mararating mo, nakasalalay na iyon sa sarili mong kakayahan. Huwag po kayong mag-alala, Tito Lin, hindi ko po kayo bibigyan. Mabilis lang lilipas ang 1 buwan. Samantalahin natin ang panahong to para mag-ipon pa ng puhunan. Magpapalaot ka na naman ba ulit? Kakatatag lang ng kumpanya, hindi to pwedeng matinggalang. Kuya Kin, tapos na ang lahat ng papeles. Haishan Ocean Fishery Company. Kuya Kin, may sarili na talaga tayong kumpanya. Huwag muna tayong magdiwang ng maaga, maghihintay pa tayo ng 1 buwan bago dumating ang barko. Kaya mo pa bang mangisda sa baybayin muna ngayon? Kahit saan mo ituro, dadalhin ko agad ang bangka. Nakatayo pa talaga sila ng sariling kumpanya. Siguradong yayaman ng husto si Kinhao ngayon. Kapag nakadaong na ang barko niya sa karagatan, hindi na basta-basta ang perang kikitain niya. Tara na, humugot pa tayo ng isa pang biyahe ngayon. CJ! Kuya Kin, may huli rito. Hindi lang basta huli, kundi isang buong kawan ng malalaking yellow croaker. Nakapukot na naman tayo ng malalaking yellow croaker. Kuya Kin, puro malalaking isda to. Ikahon na yan at bumalik na tayo sa pantalan. Malalaking yellow croaker na naman. Hindi na pangingisda ang ginagawa ni Kinhao. Parang sumasalok na lang siya ng pera mula sa dagat. Ibang klase talaga, nakakainggit kapag ikinumpara mo sa iba. Ako nga maghapon sa dagat, kahit pambili ng krudo, hindi man lang mabawi. Tingnan niyo ng mabuti, pawang mga sariwa at ligaw na isda to. Kinhao, kukunin ko ang kalahati ng kargamentong to. Kung ganon, sa akin ang natitirang kalahati, walang problema, di ba? Ang bibilis ninyong dumating ah. Sino ba namang hindi mag-aabang sa mga huli mo ngayon? Hahaha, kapag maganda ang kalakal, kailangang mag-unahan. Kapag mabagal ka, maubusan ka agad. Napakataas ng kalidad ng bultong to. Bibilhin namin sa mataas na presyo. Kuya Kin, 1.2 milyon. Kumita na naman ng 1.2 milyon sa loob lang ng 1 araw. Mukhang naging sariling bakuran na ni Kinhao ang buong karagatan. Kuya Kin, sa loob ng 1 buwang to, napatunayan ko na talaga. Kapag sumunod sa iyo, imposibleng hindi yumaman. Huwag ka munang pakampante sa laot. Hindi pa man lang nagsisimula ang totoong laban. Kinhao, handang-handa na ang barkong pangkaragatan. Talaga po, bukas ng umaga, dadaong na ang barko. Simula bukas, hindi ka na mangingisda ng maliit-liitan lang sa mababaw na dagat. Kuya Kinhao, narito na ang pampalaot nating barko. Bukas na tayo umalis. Bukas, puntahan natin para salubungin ang bago nating barko. Bumili nga talaga ng pampalaot na barko si Kinhao. Kay bilis naman ng panahon, mula sa isang maliit na bangkang pangisda. Naging Haishan vessel na ngayon. Hay, iba talaga ang may tunay na diskarte at galing. Sa susunod, hindi na lang barya-barya sa tabing dagat ang kikitain niya. Haishan vessel. Kumusta, nagustuhan mo ba? Opo, mas maganda pa po kaysa sa inaasahan ko. Kinhao, ito si Kapitan Zhao. Mahigit 20 taon na siyang naglalayag sa malalim na karagatan. Napakalawak ng kanyang karanasan.
Boskin, umaasa po akong magiging maayos ang samahan natin. Kapitan Zhao, sa inyo po kami aasa kapag nasa laot na. Ang mga tripulante gamit imbakan ng yelo. Pati mga bitag ng alimango, handang-handa na po lahat. Isang salita mo lang. Pwede na tayong pumalaot agad ngayon. Maraming salamat po, Tito Lin. Bakit ka pa nagpapasalamat? Pamilya naman tayo. Papa. Aba, natural lang po iyon. Kapag si Kuya Kinhao ang kumilos, pati ang karagatan ay yuyuko sa kanya. Ang husay at kakayahan ni Boskin. Matagal na po naming nababalitaan. Kapag si Boskin ang kasama sa laot, siguradong hindi tayo malulugi sa biyaheng ito. Huwag muna kayong magmayabang ng maaga. Malalaman lang natin kung kikita tayo kapag nakarating na sa laot. Larga na. Ang malawak na karagatan ang tunay mong entablado. Kuya Kinhao, malalim na karagatan na ito. Talagang gumagawa na tayo ng malalaking bagay ngayon. Pampalaot pa lang, simula pa lang ito ng lahat. Boskin, sa unang paglalayag natin sa malalim na dagat, ano po ang gusto ninyong hulihin? Tuna ba o kawan ng mga isdang dagat? Kung manghuli tayo, dapat yung malalaki na. Ano bang balak mong hulihin, kuya? King Crab. Kuya Kinhao, unang biyahe pa lang pero todo bigay na agad tayo. Kung maliit-liitan lang ang hulihin, hindi iyon nababagay sa barkong ito. Nahanap ko na, puro king crab ang narito. Ihinto ang barko, ibaba ang mga bitag dito mismo. Sa bahaging ito ng dagat, bihira may magbaba ng bitag dito dati. Hindi porket walang nahuli ang iba ay wala nang makukuha rito. Makinig na lang kayo kay boss. Mga kasama, bilisan nyo ang kilos. Puro pera ang nasa ilalim ng dagat na yan. Sigurado ka bang may king crab dito? Hintayin nating mayahon ang bitag at malalaman nyo rin. Hilahin ang bitag, iahon nyo na ang mga bitag. Punong-puno ng king crab ang buong bitag. Kuya Kinhao, jackpot tayo. Halos sumabog na ang bitag sa sobrang dami. Napakalupit talaga ng Haitian vessel. Hahaha, ilang taon na akong naglalayag sa malalim na dagat. Ngayon lang ako nakakita ng bitag na nag-umapaw ng ganito. Iba talaga kapag sumunod kay Boskin, walang mintis, haha. Boskin, talagang kakaiba at mahiwaga ang paningin nyo. Huwag munang magdiwang, pagbukod-bukurin nyo agad yan at ipasok sa freezer. Tito Lin, napuno na po ng king crab ang buong bodega ng barko. Napuno na agad ang buong bodega. Opo. Napakalaki po ng dami ng huli. At napakaganda rin po ng kalidad. Napakagaling, kukontakin ko na agad ang mga mamimili ngayon. Huwag muna kayong magmadaling bumalik sa daungan. Maghintay muna kayo ng balita mula sa akin. Malinaw ba? Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi rin mapakali sa tuwa si Papa. Ang sobrang daming huli ay isa ring matamis na problema, di ba? Kinhao, nakipag-ugnayan na ako sa bibili. Mga dayuhang negosyante ng pagkaing dagat sila at napakataas ng alok nila. Dumiretso na lang kayo sa itinalagang lugar para ihatid ang mga kargamento. Ipadala mo sa akin ang lokasyon. Naipadala ko na kay Kapitan Zhao. Kapag maayos nating naisara ang benta ng kargamentong to, agad na magiging tanyag ang unang biyahe ng Haitian vessel. Natunton na ang daungang pupuntahan, kumpirmado ang pagbago ng direksyon. Kayo po ba si Boskin? Ako nga po. Nabalitaan kong marami kayong dalang king crab. Buksan ang bodega ng kargamento. Diyos ko, ang dami nito. At napakaganda pa ng kalidad. Perpekto talagang. Napaka-perpekto. Kuya Kinhao, tingnan mo ang reaksyon niya. Tiyak na mabibenta to sa napakataas na presyo. Boskin, napakaganda ng mga paninda ninyo. Pero napakalaki ng bulto nito. 9 na milyon ang pinakamataas kong alok. 9 na milyon, nagnanakaw ka ba ng harapan? Hindi maubusan ang bibili sa kargamentong to. Kung wala kayong sinseridad, aalis na kami ngayon din. Sandali muna, 11 milyon. 13 milyon. Masyadong mataas, nakita mo naman mismo ang kalidad. Ang ganitong klase ng di-kalidad na king crab na nag-uumapaw sa bodega. Sa susunod, baka hindi ka na magkaroon ng pagkakataong makakita nito. Selyado na ang presyo, 13 milyon. 13 milyong yuan.
Malaking tagumpay agad ang unang biyahe ng Haitian vessel. Iba talaga kapag sumunod kay Boskin, laging busog ang bulsa tiyan. Kuya Kinhao, sa malalim na karagatan ka talaga ang tunay na limpak-limpak na salapi. Salamat sa pagod ninyong lahat. Magpahinga muna tayo rito ng isang araw. Magkarga ng supply, suriin ang barko, saka tayo tutulak ulit. Malinaw ba? Hindi mo ba babantayan ang barko, bakit mo ako dinala rito? Ilang araw ka nang sumasama sa akin at nagpapalutang-lutang sa dagat. Napagod ka ng husto. Hindi naman ako napagod. Makita ka lang na unti-unting nagtatagumpay hanggang ngayon. Sobrang saya ko na. Pumasok tayo sa loob at tingnan mo. Kung ano iyon, malalaman mo kapag nakapasok na tayo. Lin Yu. Kinhao, ikaw. Nahirapan ka nitong mga nakaraang araw. Ito ang regalo ko para sa'yo. At gusto ko, pag uwi natin, magpakasal na agad tayo. Seryoso ka ba talaga? Mas seryoso pa kaysa noong nanghuli ako ng king crab. CJ, pag uwi natin, magpapakasal agad tayo. Malugod na pagbati po sa inyong dalawa. Maligayang kasal po sa inyo. Kinhao, kasal na talaga tayo. Simula ngayong araw, ako na si Mrs. Kin. Kaya, Ginoong Kin, asahan ko ang iyong pag-aaruga mula ngayon. Nakuha na rin ang sertipiko ng kasal. Mula ngayon, iisang pamilya na tayo. Papa, aalagaan ko po ng mabuti si Iyo mula ngayon. Hahaha, napakahusay. Kaisarap pakinggan ang tawag mong papa. Ate, kuya. Tapos na ang pagpaparehistro ng kasal. Kailan naman po ang piging? Bakit ka ba nagmamadali? Siyempre, dapat akong magmadali. Kapag may handaan, makatatanggap ako ng pulang sobre. At isa pa nga pala, kailan niyo ako bibigyan ng pamangkin na aalagaan ko? Lin Yu. Ate, patawad na po. Hindi kailangang magmadali sa mga bagay na yan. Sa handaan, kailangang pumili ng mapalad na araw. Tungkol naman sa pagkakaroon ng anak, dapat sumunod din sa plano ng ate mo. Nakikisabay ka pa talaga sa kalokohan niya. Kuya Kinhao, kailangang ubusin mo ang tagay na to ha. Napakasigla talaga kapag mga kabataan. Ginoong Kin, binibining Lin. Ang villa pong ito ang may pinakamagandang lokasyon sa lahat. Nakaharap po sa lawa ang harapan. At may hardin naman po sa likuran. Napakaganda rin po ng pribadong espasyo rito. Napakatahimik naman dito. Gusto mo ba, mahal? Gusto ko naman. Pero sigurado akong hindi ito mura, di ba? Ang isang bagay na hindi ko kukulangin ngayon ay ang kakayahang kumita ng pera. Huwag kang ang gumastos ng kung saan-saan. Hindi ito pag-aaksaya. Bumibili lang ako ng magiging tahanan nating dalawa. Kukunin ko ang bahay na to. Opo, yun eh. Kin, aayusin ko na po agad ang mga papeles. Ihinto ang barko. Boss, maghuhulog na ba tayo ng lambat dito? Hindi tayo maglalambat. Ako mismo ang sisisid pababa. Kuya Kinhao, malalim na karagatan na ito. Hindi na ito malapit sa Pampang. Huwag kang mag-alala, ako kaya ang sigod. Huwag kayong magmadali, hintayin ninyo akong lumitaw. Nahanap ko na. Lalo pang lumakas ang Dragon Pearl. Sampung kilometro ng karagatan. Ngayon ay tanaw na tanaw ko na ang buong lugar na ito. Hawak ang kapangyarihang ito. Walang makakatalo sa akin sa buong karagatan. Ihinto ninyo ang barko. Ibigay ninyo ang lahat ng pera at kargamento. Anong sinasabi nila? Hindi ko maintindihan pero siguradong hindi maganda ang pakay nila. Pinapahinto nila ang barko natin. Ibigay daw natin ang pera at kargamento. Kuya Kinhao, naiintindihan mo pala sila. Naiintindihan ko ng kaunti. Kapag hindi tayo huminto, magpapaputok sila. Sa teritoryo ko mismo ng karagatan. May lakas pa kayo ng loob na pagbantaan ako. Anong nangyayari? Saklolo.
Ang mga pirata, inanod na ang mga pirata. Napakaswerte talaga natin. Boss, magpatuloy na tayo. Huwag nating hayaang ang maliliit na isdang ito ang sumira sa malaking huli natin. Nahanap ko na. Mga kasama, bilisan ninyo ang kilos. Matapos maitaboy ang mga pirata. Oras na para humakot ng pera. Hilahin ang mga bitag. Puno ang bitag, puno na naman. Boss, puro king crab ang nasa ilalim ng dagat dito. Yumaman na tayo, yayaman na naman tayo. Kuya Kinhaw, mas maganda ang kalidad ng batch na to kaysa noong nakaraan. Kung makatwiran ang presyo, sa iyo na mapupunta ang mga ito. 20 milyon, ito na ang pinakamataas na presyo. Deal. Natanggap na ang 20 milyong yuan. Grabe, 20 milyon sa isang biyahe lang. Hindi talaga kami nagkamali sa pagsunod kay Boss King. Kuya Kinhaw, napakalaki talaga ng kita sa pangingisda sa laot. Magpahinga tayo ng kalahating araw. Pagkatapos magkarga ng supply, uuwi na tayo. Masusunod po. Napakalaki ng mga alon. Baka tumaob ang barko kung ganito. Bumalik ang lahat sa loob ng cabin, kumapit kayo ng mahigpit. Kuya Kinhaw, huwag kayong magpanik, makinig kayo sa utos ni Kapitan Zhao. Panatilihing matatag ang barko. Pumasok na kayong lahat sa loob ng cabin. Tumigil ka. Haitian vessel, Haitian vessel. Kumalma na ang alon, muntik nang tumaob kanina. Bakit biglang naging payapa ngayon? Baka nakalampas na tayo sa mata ng bagyo. Talagang sea god si Kuya Kinhaw. Pati ang karagatan ay kailangang magparaya sa kanya. Umuwi na tayo. Bumalik na si Kinhaw mula sa kanyang biyahe sa laot. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang kinita niya sa pagkakataong ito. Kapag siya ang kumilos, tiyak na hindi biro ang halaga. Kumusta? Ano ang nahuli ninyo sa biyaheng ito? Naibenta ang king crab ng 20 milyon. 20 milyon. Isang biyahe lang sa laot, kumita agad ng 20 milyon. Ibang klase, nakakamangha naman yan. Talagang umasenso na ng husto si Kinhaw. Wala nang makakapantay sa kanya rito sa Haicheng. Pakiramdam ko talaga may kung anong tumatawag sa akin sa kabilang ibayo ng dagat. Lang. May nahanap ka ba? Halika. Dito. Ang bagay na ito ay mukhang matagal nang lumubog sa dagat. Disenyo ng dragon. Notebook ni tatay. Gintong liwanag sa ilalim ng dagat. Parang may kung anong humihinga sa kailaliman ng dagat. May nakitang dragon si tatay. May kinalaman sa dragon ang nangyari kina nanay at tatay noon. Saan mo nahanap ang bagay na ito, iho? Inanod po ito sa dalampasigan. Ito po ang drawing ni tatay bago nangyari ang trahedya. Tito Zhang, may nalalaman po ba kayo? Noong gabi bago sila pumalaot, pumunta ang mga magulang mo sa akin. Sabi ng tatay mo, may gintong liwanag daw sa ilalim ng dagat. Na tila ba tinatawag siya nito? Pinagsabihan ko siyang huwag nang tumuloy. Pero sinabi niyang kailangan niya talagang pumunta. Kung ganoon, hindi lang basta naabutan ng bagyo ang nangyari sa kanila. Hindi ako sigurado, iho. Pero ang karagatang iyon, tinatawag ng mga lumang mangingisda na gimenguan. Kung hindi man walang sakay, kung hindi man bangkang walang laman ang bumabalik, ay tuluyan ng hindi na nakakabalik kailanman. Gimenguan, tatay, nanay. Ano ba talaga ang nakita ninyo noong panahong iyon? May kinalaman ang pagkamatay nila sa Dragon Pearl. Kailangan kong puntahan mismo ang gimenguan na ito. Lang, maiwan ka muna rito. Lulusong muna ako sa dagat.
Maaaring narito sa ilalim ang katotohanan sa paglubog ng barko ni na tatay. Totoo ang alamat. May nakitang dragon si tatay sa ilalim ng dagat. Umuungol ang asul na dragon. Mukhang mamamatay na ito. Nagwawala ang karagatan. Tuluyang nilamon ng dagat ang barko namin. Mamamatay na ako. Ang tanging hiling ko lang ay marinig balang araw ng anak ko ang mga salitang ito. Anak, mahal na mahal ka namin ng nanay mo magpakailanman. Kaya pala, ito pala ang totoong dahilan ng paglubog ng barko ni na tatay. Ibig sabihin ba nito, may isa pang dragon pearl sa ilalim ng dagat? Ang dragon pearl ko ay hindi galing sa dragon na nakita ni na tatay. Namatay ang dragon na iyon. Tiyak na nag-iwan ito ng dragon pearl. Isa pa, ang pagkamatay ng mga magulang ko ay walang bahid ng anumang masamang plano. Isa lamang itong kapuspalad na aksidente. At patay na rin naman ang dragon na iyon. Wala nang kaaway para paghigantihan pa. Ang tanging magagawa ko na lang ngayon ay hanapin ang dragon pearl at iuwi ang kanilang mga labi para maihimlay ng maayos. Nasaan na kaya ang aso na dragon? Guni-guni lang kaya iyon ni tatay. Isasantabi ko muna ang tungkol sa dragon pearl. Ang mahalaga ngayon ay maiuwi ko muna ang kanilang mga labi. Maraming salamat po, Boss Kin. Kung wala po kayo, hindi man lang po namin malalaman kung nasaan sila. Mahal, huwag ka na masyadong magdalamhati. Isa lamang itong hindi inaasahang aksidente. Wala tayong kontrol sa mga ganyang bagay. Ang maiuwi mo sila sa atin ay napakalaking bagay na at nagawa mo na ang lahat. Naiintindihan ko naman ang lahat ng yan, mahal. Lahat ng mga nasawi ay mga kapitbahay natin. Napakabuti nila sa akin noon pa. Isa pa, bukas ay ilista mo ang bawat pamilya. At magpadala ng 1,000,000 yuan sa bawat pamilya ng mga nasawi. Hindi rin naging madali ang buhay nila. Sige, aasikasuhin ko bukas agad. Kinhaw, hindi namin maaaring tanggapin ang perang ito. Napakabuti rin ng mga magulang mo sa amin. Isa pa, naghahanap buhay lang naman ang lahat. Tita, wag na po kayong tumanggi. Dapat ko lang pong gawin ito. Alam ko pong hindi naging madali para sa inyo ang lahat. Maraming salamat sa iyo, Kinhaw. Ngayong buwan, matapos ibawas ang sahod ng mga tripulante, krudo, pampagawa at lahat ng iba pang gastusin, kumita ang Haishan Ocean Fishery ng netong 200 milyon. 200 milyon, Kuya Kin. Kumita tayo ng 200 milyon sa loob lang ng isang buwan. Iba ka talaga, Boss Kin, ang galing mo. Salamat sa sipag at tiyaga ninyong lahat. Dodoblehin ang bonus ng lahat ng empleyado ngayong buwan. Wow, napakagalante mo talaga, Kuya Kin. Kinhaw, nagawa mo talaga. Kulang pa ito. Gusto kong dalhin ang Haishan Ocean Fishery para maging pinakamalaking kumpanya ng pangingisda sa buong mundo. Kuya Kin, naniniwala ako sa iyo. Siguradong magagawa mo iyan. Tatay, nanay, narito po ako para bisitahin kayo. Lahat po ng utang natin sa mga kapitbahay noon ay nabayaran ko na po lahat. Naitatag ko na rin po ang kumpanya. Huwag na po kayong mag-alala para sa akin. Isa pa po, ikakasal na ako sa lalong madaling panahon. Ang pangalan niya ay Lin Yu, ang magiging manugang ninyo. Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po si Kinhaw at mamumuhay kami ng masaya. Ibabangon ko po ang dangal ng pamilya Kin. At gagawin ko pong ipagmalaki niyo ako. Kinhaw, may sasabihin ako sa iyo. Bakit? Ano iyon? Buntis ako. Ano nang sabi mo? Magiging tatay ka na. Magiging tatay na ako. Huwag ka ngang masyadong kabahan dyan. Mula ngayon, ikaw na ang pinakamahalaga sa pamamahay na to. Tatay, nanay, magkakaapo na po kayo. Kinhaw, lumabas na ang pinakabagong financial report. Ang Haishan Group, ang pinakamalakas na ngayon sa buong mundo, bilang kumpanya ng pangkaragatang pangingisda. Tingnan mo, 3.2 bilyong yuan ang netong kita natin ngayong buwan. 3.2 bilyon, Kuya Kin.
Nagawa nga talaga nating numero 1 sa buong mundo ang Haishen Group. 3 taon lang ang nakararaan na mamroblema ka pa sa milyon-milyong utang. Ngayon, ang mga barko ng Haishen Group ay naglalayag na sa lahat ng karagatan sa buong mundo. Kuya Kin, ang pinakatamang desisyon sa buhay ko ay noong sumama ako sa iyo sa lumang bangkang pangingisda na yon. Tuloy-tuloy lang ang sipag natin. At subukan nating lagpasan ang 4 na bilyon sa susunod na buwan. Huwag kang mag-alala, Kuya Kin, siguradong kaya natin yan. Lang. Naaalala mo pa ba ang lugar na to? Dito mismo sa dalampasigang ito. Noong una nating natuklasan ang mga butter crab. Iyon ba ay, lang. Maghintay ka lang dito sa Pampang. Ito ang Dragon Pearl. Ang kabilang kalahati. Kalahati lang pala ng Dragon Pearl ang nakuha ko noon. Ngayong nahanap ko na ang huling piraso. Mabubuo na ang tunay na Dragon Pearl. Ang pagsasanib na ito, ang magbibigay sa akin ng buong kapangyarihan ng Dragon Pearl. Mula sa sandaling ito, 我便是真正的海神。